Alright, partner, Hmm. pahayaan na muna natin yan. Tayo dumako na sa ating unang panayam ngayong araw na ito, partner. No? Sa kabilang linya, kapiling natin ang TUCP Party List Spokesperson at Legislative Officer na si Sir Carlo Miguel Oñate. Partner, magandang topic ito. Napapasukin muna natin, Carlo Miguel Oñate, ang tagapagsalita po ng TUCP Party List. Sir Carlo, good morning. Welcome to the program. Magandang umaga din po ulit, Sir Patrick, Ma'am Karen, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Salamat po sa kami po ipinagbigyan. Anyway, sir, to start the ball rolling, sir, ito po, 170 ang presyo ng litro ng diesel, gasolina, mahigit 100 na. Ito po, ang tanong ng mga, siyempre, nagtatrabaho, dito sa may wage hike bill. Sir, ano na po ba ang update po dyan? Ano nang ano ang latest? latest po dyan? Opo, no? Kaya nga kami nanawagan na tingin namin dito sa crisis na ito, pumalo na ng 170 per litro ang diesel, hindi na talaga mapipigilan din yung pagtaas ng ibang presyo ng mga bilihin kagaya ng kuryente at pati yung mga most basic necessities kasi wala naman din tayo hindi naman nag-declare ng full-blown na state of national emergency kaya nanawagan ng TUCP na tutukan na dapat ng Kongreso, no, yung Senado at ng Kamara kung kinakailangang mag-special session para matakel itong mga wage hike bills na nakabinbin dito sa 20th Congress. 1 year na ni isang committee hearing, wala pang nangyayari tungkol dito sa mga pagdating sa aumento sa sweldo. Mhm. Nako. Sir, partner, allow me follow-up Yes, yes. question regarding Sige, doon sa partner. sinabi ni Sir Carlos. Yes. Nabanggit mo, sir, nakabinbin. So, ibig sabihin, hindi pa din, wala pa ding mga hearing at natapos na, di ba? Dahil nag-Holy Week. Natapos na yung mga Session. session dyan. Oo. Anong mangyayari ngayon, sir? Magsisimula ba ulit tayo sa back to zero ba ulit sa paghahain nitong bill na ito? Kung maalala niyo po, noong 19th Congress, actually, naipasa na ito ng Senado at ng House of Representatives. Hindi lang nagkasundo dun sa BICAM kung ano yung final Kung amount. 100 or 200. Dito naman sa 20th Congress ay ibig sabihin na-i-file siya day 1 pa lang, June 30, final na ng TUCP yung 200 pesos legislated wage increase kasi may nakalagay na rule sa House kung sakaling ang isang panukala ay na-approve na on final reading sa previous Congress, pwede na yang madaliin at idiretso sa plenaryo. Ang problema lang natin ngayon is currently nga naka-adjourn yung session. Babalik lang kasi ang session May 4 na. So that's already tapos na yung Labor Day. Kaya kami nananawagan ng special session para ito ay maitakel sa plenary even before magkaroon ng Labor Day. At the same time, we must remember na 1 month na yung gere. 1 month na bumabagsak yung purchasing power ng ating mga kababayan nang wala silang nakukuhang kahit anong ayuda, lalo yung ating higit 5 milyon na minimum wage earners. Tama. Totoo. Ay, nako. Sir, sa tingin nyo, kasi kinakailangan ngayon yan eh. Baka ang mangyayari niyan is kapag medyo, ano ba ito, yung medyo nagkalma na dyan sa Middle East, although hindi naman kagad bababa yung presyo doon ng produktong petrolyo, baka magiging useless na yung wage hike, meaning baka may dahilan sila na upuan uli kasi nga bababa na raw yung inaabangan nila yung pagbaba po ng presyo ng mga produkto ng petrolyo saka yung bilihin. Sir Carlos. Kaya lang ang harsh reality kasi is that even before nagkaroon ng crisis sa Middle East, yung sweldo ng ating mga kababayan na ay napaka-di sapat, no? So, ang numbers lang, kunwari sa Bangsamoro, pinakamababa nating minimum wage, it's only 411 pesos. Yung sa Metro Manila is only 695 pesos. So, ito po ay wala pa sa kalahati nung sinasabi nating living wage. At kung matatandaan nyo, yung ating mga regional wage boards, na ngayon tingin namin parang natutulog sa pansitan kasi wala naman silang dinadaos na wage review or consultations even if malinaw na purchasing power ang talagang dumadaos-dus na doon sa ating mga minimum wage earners. Kahit noon pa hindi sapat, lalo ngayon na
may crisis. So even after Mhm. kung sakaling magkaroon ng best case scenario na ma-resolve yung gera sa Middle East, ay napakalaki pa rin po ng mga socio-economic consequences. May long-term effects ito eh. Kasi hindi naman kaagad bababa rin yung presyo ng mga bilihin at forever na damage yung mga supply chains. So ang kawawa na naman yung ating mga minimum wage earners na 5 milyon. Doon naman sa usapin na kaya naman hindi ito pumapasa kasi kinokontra lagi ng mga negosyante natin, no, Mga pinapaalala employers. natin, kung micro at small enterprises, hindi lang sila exempted pero kami rin nagpapanukala ng wage subsidy. Kung in the meantime, pwedeng sagutin ng gobyerno dun sa mga enterprises na hindi kayang magbayad ng aumento right away. That is a very good provision or suggestion po. Oo. In addition to that, no, kadugtong nun, Sir Carlos, yung sinasabi ninyo na hinaharang ng mga negosyante, yun nga, no, may mga concerns kasi na yung kaya hindi magpatuloy ito dahil baka mahirapan silang magdagdag ng sahod, lalo na yung mga maliliit na negosyo. So, and you've suggested din na nga din po na pwedeng gawin yun ng ating gobyerno. Aside from that, sir, meron pa ba kayong mga nakikita na po pwede pang maitulong ng ating pamahalaan para at least mabalanse both for the employers, lalo na yung mga maliliit na negosyante at yung mga kababayan natin para mapatuloy yung pagtaas nitong magpatuloy na maipasa itong wage hike bill? Opo, no? Every time manggagaling yung mga arguments na ginagamit lalo yung maliliit na negosyo, ang usually mga sabi po niyan yung mga pinakamalalaking mga employers natin mga naglalaki ang Chamber of Commerce, sila ang talagang kaya magbayad ng aumento sa sweldo. Kaya lang, ayaw nga nila i-share yung portion ng kanilang kita. Kaya talagang lagi silang nagsasabi, ang tawag nga namin dyan, mga panakot na palusot. Kasi ayaw lang naman talaga nila makapagpasa ng 200 peso wage increase. Pero bukod pa dun sa wage subsidy na pinapanukala nga namin, 5,000, itapat na lang dun sa fuel subsidy. No? Kasi merong nag-propose na 1,500 a month. Nako, sabi namin, lubusan pong kulang yon dahil kada araw 50 pesos lamang yon. So anong mabibili ng 50 pesos? Gayun pa namin, alam naman namin yung mga pangangailangan din ng ating mga MSMEs, kaya kami rin nanawagan sa pamahalaan, no? Especially yung mga SSS, GSIS, Pag-ibig, lahat yan, no? Merong employee share, meron ding employer share. Pero nararapat siguro na magbukas na rin sila ng mga tinatawag naming zero interest o low interest na mga loans. Na itong mga loans pwedeng pautang sa ating mga nagnenegosyo sa micro at small, pero naka-premise yun, no? Ang requirement, huwag silang magbawas ng empleyado nila lalo na sa krisis na ito. So, yun yung balancing act, win-win both for negosyo, may additional siyang kapital sa pamamagitan ng loan na yon, at the same time sa manggagawa kasi hindi siya mawawalan ng trabaho lalo sa krisis na ito. Maganda pala sir yung mga provision nyo dito sa legislated wage hike na ito, no, Sir Carlos? Opo, kaya nga nagtataka kami, no? Kasi 3 taon to diniliberate, pinagdebatihan dun sa 19th Congress. Unfortunately, ngayong 20th Congress, parang natutulugan, nauupuan nitong aumento sa sweldo. Lalo na ngayon, papunta tayo ng Labor Day, kinakailangan may ibigay tayo sa ating mga manggagawa. Not to mention the fact na 'di ba, merong ginawa na uplift committee, may ginawa na kung anong crisis committee, ang Department of Labor and Employment, dole, wala ni isa diyan sa mga committee na yan. And in fact, has not met the labor sector on the issue of the Middle East crisis. Sir Carlos, a question po. Kasi nabanggit nyo parang 3 years ago pa yan nung naihain. Di ba? 200 pesos yung dagdag presyo, dagdag pamasahe, pamasahe tuloy, sahod sa mga manggagawa. Ngayon, Sir Carlos, sa tingin nyo po ba dahil 3 years na yung lumipas, as nangyari pa tong krisis sa Middle East, so tumataas yung presyo ng mga produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin, sa tingin nyo ba enough pa itong 200 pesos na proposal na ito? Or dapat bang i-review ulit at i-assess kung ano yung tamang
pagtaas ng sahod sa mga manggagawa natin? Kung maalala nyo ho, nagsimula po itong legislated wage campaign. Actually, ang original initial amount is actually 150 pesos. And then tinasto to 200 pesos because of the inflation. Sa ngayon, tingin namin, ito pa rin 200 pesos yung kinakailangan. Pero ito po ay pambawi lamang. Salbabida lamang ito dun sa nawalang purchasing power ng sweldo ng ating mga manggagawa. So, ibig sabihin, ito po yung salbabida, pero hindi ito yung daan patungo sa nakabubuhay na sweldo. Whether kung madagdagan ho ng 200 pesos yung minimum wage ng ating mga kabayan, marami pa rin po sa ating mga kababayan na magsasabing hindi po ito sapat. Pero yung 200 pesos, ito po yung critical na aumentong kailangan nila ngayon dahil batid din naman natin na pati naman yung ating mga negosyo nahirapan din to deal with higher transport, fuel, and electricity cost. So itong 200, ito yung balancing, ito yung win-win both for workers and employers. Tama. All right. Okay, so hopefully sir, paano kaya ito? What will happen pagbalik po ng ating Kongreso at ito I'm referring to both the Senate and the House of Representatives. Ito po ba ay patuloy nating ipupush? Sir, ano po ba ang susunod na step po diyan? Sir Carlos. Opo, no, ang mga hakbang naming ginagawa na actually ngayon is actually to pressure both yung Senate at yung House of Representatives because both of them naman are already talking about wage subsidy. Pero yun ang sinasabi namin, the fact na pinag-uusapan nyo yung wage subsidy, ibig sabihin talagang kinakailangan yung legislated wage increase. There are already more than 20 bills filed for a legislated wage hike. Putol. Alright. Okay, partner. Nawala Pa ba? si Sir Nawala si Sir Carlos. Alright. Ayun, nawala. Nawala na. Alright. Anyway, partner, ano ba? Should we call him again to let him finish yung si station Oo, ng yung Louie? sinasabi niya. Oo. Kasi Kasi tayo. partner, parang gusto ko pang itanong sa kanya, may mga ano kasi sinasabi na baka hindi okay yung ano ba yung mas okay yung nationwide wage hike o ang mangyayari ba is regional wage boards na lang ang mangyayari, 'di ba? Meron pa ding Alam ko, nakabinding na usapin na pati yung provincial rate, 'di ba? May mga ganung usapin parang na kung na-discuss natin tatanggalin na yan. dati, partner, di ba? Meron kasi proposal na I'm thinking kung sa ko na ano yan, partner. Pero Kasi yes, we've discussed about There's it, this partner. proposal that ipantay na yung sweldo Yeah. sa probinsya. Provincial. Yung sweldo oo. rito sa Metro Manila. After all, partner, ganun din naman yung mga pinagagamitan nila, partner, ng ano. Hindi naman mura ang ano ron, di ba? Oo. At saka Oo. in that way, partner, mas, mas, I think mas lalago yung mga provinces na yon, 'di ba? Kung sakaling mas marami yung employment din, tsaka hindi na din magiging concentrated dito sa Metro Manila. Lilipat. Yung mga empleyado dahil dito nga mataas yung sweldo kumpara dun sa probinsya Kung nila. ipapantay mo yung sweldo. Okay, partner. Oo. Andyan na, partners, sa kabilang linya muli ang ating resource person ngayong umaga, si Sir Carlos. Sir Carlo Miguel Oñate. Alright. Sir Carlos, pasensya na, naputol po tayo, sir. Yes pa, nakay pa. But sir, you were saying about dito po sa yung pinapaliwanag niyo, sir, tungkol dito sa ipupush nyo talaga pagbabalik po ng ating mga mambabatas pagkatapos po ng ng bakasyon. Sir Carlos? Opo, yung legislated wage increase naman po patuloy nating tinutulak, no, lalo naman na naka-refer naman na yan sa Committee on Labor both sa Senado at sa House of Representatives. And in fact, there are a total of more than 20 bills filed for a legislated wage increase. Ganun din, meron ding isang ka-related na panukala, yung kaninang pinag-uusapan niyo po, yung national minimum wage na para pagpantayin na ito, yun naman po meron na yata
yatang higit 119 na co-authors yung panukalang batas na yon. So walang dahilan para dito sa House of Representatives at sa Senado na hindi kaagad tutukan itong panukalang batas, at we expect also come Labor Day, ito yung magiging central na panawagan ulit na yung dagdag sahod, no, maisa batas. Dahil kung noon sinabi na natin na kinakailangan wala pa yung krisis, lalo ngayon na may krisis, kinakailangang itaas yung sweldo ng ating mga kababayan. Ayun, alright. Anyway, Oh. partner, well said. Partner, may tanong ka pa kay sir? Wala naman na, partner. Nilinaw naman na niya yung tungkol doon Yes, sa nationwide wage hike. Regional, yung, Oo. yung ipapatay na. Anyway, Sir Carlos, salamat po at kami po ay napagbigay niya. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.